Happy New Year sa inyo mga kaibigan. Ako po si Admin at nagpapasalamat po ako sa mga lahat ng mga nagsasubscribe sa channel, sa mga nagko-comment, nagla-like. Maraming salamat po. Malapit na po mag 3,000 ng subscribers ko kaya successful po ang channel na to. Iniisip ko na po na achievement na po to ng channel na to. 3,000. Isipin nyo, 3,000 na tao. Sobrang dami. Tsaka binabati ko, shoutout sa mga ka-office mates ko. Shoutout din sa mga taga-ibang bansa, taga-Saudi na sumusuporta at sumusubaybay sa mga videos na pinopost ko. Sa mga taga-office na nakikinig, sa mga nagko-comment, umingi ng upload. Eto na po ang unang video for that 2018. Sana po magustuhan nyo. Galing po to kay Hunter. Short stories po to, mga 6 na short stories. So, enjoy. Pag probinsya, talagang maraming kwento ng kababalaghan. Nagpapasalin-salin na sa iba't ibang henerasyon. Meron ding mga personal experiences ng kapitbahay, kaklase, kaibigan, kainuman. Sa probinsya namin, mayabong ang mga kwentong kababalaghan. Hindi lang sa may Balete Drive may white lady. Kahit sang parte ata ng mundo, may iba't ibang bersyon ng babaeng endorser ng pampaputing produkto. Sa amin, ang kadalasang nakaka-encounter, mga driver at manginginom. Binabagtas ng isang driver ang kabaan ng highway sa kalaliman ng gabi nang may pumarang babae na nakaputing bestida. Sa parting yun, maraming patay sinding ilaw at normal na may makitang Magdalena sa daan. Nakikita rin naman ng driver ang mukha ng babae kaya hindi siya gaanong nag-alangan ng pumara ito. Sinabi nito ang destinasyon at ang driver ay nagmaneho na. May kung anong lamig ang naramdaman ng mama sa daan. Malapit na sila sa lugar ng pagbababaan niya sana. Sa babae nang mapatingin siya sa loob ng sidecar. Wala na siyang sakay. Tinigil niya ang sasakyan at nagpalingalinga sa paligid. Inakala niya kasing nahulog ang babae. Pero walang anumang bakas nito sa kahit saan. Nagsimula na siya matakot. Kaya't dali-dali na siyang umalis para makauwi na. Pero bago siya makarating sa bahay niya, may malamig na kamay ang umawak sa kanya kasabay ng paglitaw ng babae. Ang mukha nito ay maputla at lumuluhan ng dugo. Naging dahilan yun ang pagbangga niya sa poste ng kuryente. Nung tinanong siya ng mga pulis, yan yung sinabi niya. Na-ospital siya. Hindi siya nakainom ayon sa investigasyon. At sabi-sabi ng ilan, hindi siya ang pinakaunang nakapagsakay sa babaeng yun. Nag-aaksiyan ng gas at effort si ating gluta. Eto naman na-experience ng kapitbahay nila Ison. Katabi lang kasi ng sementeryo yung barangay nila. Si Dennis yung naka-experience. Nagmamadyong sabay sumasyat na rin. Doon sila nagsugal sa isa sa mga musileo na siya ang caretaker. Nung natapos na, nagsipaalaman na. Kaso si Dennis dumaan pa doon sa bayabasan para kumuha ng dahon para nguyain. Para di siya maamoy ng asawa niya. Effective yun. So after nun, larga na ulit siya. Pero pakiramdam niya parang ang bigat-bigat ng balikat niya. Pagdating sa kanila, hindi siya kumatok. Tinawag niya lang asawa niya na asa sala pa naman. Nanonood ng Jewel in the Palace. Pagbukas ng asawa niya ng pinto, napasigaw sabay, sinaraduhan siya ulit. Inis na inis siya kaya minura na niya. Nung pinagbuksan siya ulit, ganun ulit nangyari. Sumigaw sabay sara ng pinto. Sa pangatlong beses parang lumaki na yung ulo niya. Kasi napansin niyang hindi mismong sa kanya nakatingin ng asawa niya. Sa gilid niya, parang doon niya rin napansin na ang lamig sa may kanan niya. So naglakas loob siyang tumingin sa kanan. Lahat ng alkohol sa katawan niya napunta sa talampakan. May ka-face to face siyang babaeng walang muka pero puting-puti. Sabi nila, nag-collapse siya at paggising niya inaapoy siya ng lagnat ilang araw na ganun. May pamahiin ng mga thunders dito sa amin. Kahit saan ka galing, either inuman, kainan, galaan, sugalan at lalo pang lamayan at gabi ka na nakauwi, huwag ka agad didiretso sa bahay nyo. Parang dun ka muna saglit sa may gate o kaya sa may tindahan. Basta huwag kang didiretso. Pero kung wala kang choice, bumabagyo, kumikidlat kunwari, dapat kumatok ka at ipaalam mong papasok ka. Ikaw lang ha, be specific. Doppelganger, nanggagaya ng anyo. Hindi ko alam kung anong tawag sa elementong nanggagaya ng boses. Boses lang. Personal experience ng nanay ko to. Tinitreasure ko itong kwentong ito kasi ito yung nag-iisang experience na hindi niya kayang ipaliwanag.
Hindi kasi siya naniniwala sa mga multo-multo. Nangyari ito sa probinsya rin lang. Nung college days niya. Nagbo-boarding house siya. Yung mga kaibigan niyang kasama niya sa boarding house, nag-ayang magsine. Yung movie ni Sharon at Gabby. Si Mama, hindi siya fan kaya hindi siya sumama. Siya lang at yung anak ng landlady yung naiwan. Around 8 p.m, may kumatok. Eya! Isang beses lang. Nagtinginan sila ng kasama niya kasi wala pang 30 minutes nung umalis yung mga nagsini. Pero ganun pa man, yung kasama niya binuksan niya pintuan. Para lang mapaasa siya. Walang tao. Nagkibit-balikat na lang silang dalawa. Pero nung sinabi niyang matutulog na siya, yung anak ng landlady nakiusap na kung pwede tabi sila kasi natatakot siya. So yun, nagtabi sila. Nakukuha na ni Mama yung tulog niya nung may kumatok ulit. This time sa may bintana ng kwarto 2 beses. Sabay tawag ng pangalan ni Mama. 2 beses rin. Yung kasama niya sumiksik sa kanya tapos siya yung pinagbubukas ng bintana. Kulang na lang, batukan niya sa inis. Take note, sa inis hindi sa takot. Gaga, nasa second floor tayo. Paano nila makakatok? Angas ni nanay, no? Diba? Ito naman, experience ng mga schoolmate naming intern sa ospital dito sa amin. Naglalakad-lakad sila sa may hallway. 3 sila. Hating gabi na daw nang mapadaan sila dun sa parang lalagyan ng mga medical equipments. May nagpst sa kanila. Natigil sila. Buksan nyo naman itong pinto. Na-stuck ako sa loob. Nabosesa nila yung head nurse. Gusto man nilang buksan, nakapadlock. Kaya yung isa umalis para maghanap na magbubukas. Yung isa naiwan, kikipagkwentuhan pa sa kanya yung nasa loob. Ilang minuto bumalik yung kasama niya, putlang-putla. Nung tinanong niya kung bakit, nasa may ER si ma'am. Tapos bigla nilang daw may kumalabog sa loob. Parang binabangga ng kung ano sa may loob. Nakita sila nung isa pa nilang kasamang intern na nakasandal sa pader habang daan-daang naglalakad tapos umiiyak. Ang tanong, paano kung nakahanap sila ng magbubukas ng pinto? May bilin din ang ilang thunders about sa mga gaya-gaya. Kung may kakatok o tatawag sa'yo, umaga, tanghali o gabi, dapat huwag ka munang sasagot agad. Huwag mo munang bubuksan agad ang pintuan. Hintayin mong makatatlong ulit o higit pa bago mo i-acknowledge yung presence ng tumatawag o kumakatok. Kasi kung tao talaga yun, makakailang ulit sa tatawag o kakatok. Sinusunod ko yung bilin na yun. Pag ginigising ako ni nanay, nakakailan pa siya bago ako gumising. Mahirap na baka ginagaya niya lang boses ni Mama. Lost boys and girls. Nababalita na naman yung mga nangunguha ng mga bata, di ba? Maraming cases sa amin nun. Lalo na nung ginawa yung tulay sa amin. May 2 tulay sa amin. Pero naging matunog yung nangunguha ng mga bata nung ginagawa yung isa. Lalo na sabi nila Ate Lay na nung unang beses na ayusin yun, sanga-sanga ang balita ng mga nawawala. Mapasamin o sa ibang bayan dito sa probinsya namin. Muntikan pa nga daw hindi matapos yung pag-ayos sa tulay dahil sa galit ng taong bayan. May mga sumubok na hukayin yung lupang kinalalagyan ng pundasyon para lang mahanap yung mga katawan. Pero paano nga ba nila mahanap kung dugo lang naman ang kinuha at inihalo sa buhos ng simento? Pero nung college kami, nabalita na naman yung mga nangunguha. But this time, hindi na lang bata, pati mga dalaga na. Mahahanap na lang, patay na, may nawawalang lamang loob. Maraming nagsasabi sindikato yung mga nangunguha. Kukunin kidney para ibenta sa mga mayayamang tao na may depekto sa kidney. Hindi ako sigurado kung totoo pero may kumalat na kwento na sa katabing bayan namin ay may nawalang bata. Pagkatapos ng 1 linggo, nahanap siya sa palayan, may nakasiksik na pera sa loob ng katawan. Islander. Ito for sure hindi lang sa probinsya namin kumalat. Buong bansa ata kumalat ito. Yung mga lalaki naka-hood na itim, nakakatok sa ating gabi at pag binuksan mo, goodbye cruel world ka na. Iba't ibang version pero bawat kwento na matatakot ka. Sabi ng mga pinsan ko na nasa 30 plus na, bata pa lang sila may ganung kwento na. Noon pa nga daw itatago dapat yung tsinelas kasi dadasalan nila yon. At pag kumatok sila kahit anong pilit mong magpigil, wala kang magagawa. Parang sa pag-ibig, iniiwasan mo pero pilit na kumakatok sa puso mo. Ito talagang totoong nangyari, sure na sure ako. Sa isang medical school dito sa probinsya namin, bagong dating yung cadaver na pag-aaralan nila. Nag-explain muna yung professor nila. Merong isa na biglang hinila yung kumot na nakatabing dun sa cadaver. Ang sisti daw, kasi nakadapa yung bangkay kasi mga first timer yung mga yun. Para hindi sila gaanong matakot. Pero may isang estudyante biglang nagwala. Sumigaw. Umiyak. Inilabas siya ng kwarto. Nung kumalma na siya at nasabi na niya yung dahilan, lahat ng nakarinig nahintakutan. Dahil dun sa tattoo sa may likod ng bangkay, nanay niya.
Nakakatawa pero totoo. Sasabihin nung iba ang OA. Ang nangyari kasi, nasagasaan yung nanay niya. Mamamalengke lang ata tapos nasagasaan. Hindi ma-identify kasi walang dalang ID. Ang kwento, nagbo-board yung medical student tapos yung nanay niya lang ang naiiwan sa bahay nila. Tapos yung tatay nasa abroad. Kaya walang nakaalam na patay na. Walang kumuha sa punerarya. Yun ang nangyari. Hindi siya multo pero pag sa'yo nangyari baka ikasira ng utak mo. Alam niyo yung nagde-deliver ng mga buhangin, simento, mga ganon? Sila nakaranas nito. May paggawaan ng tinapay na suki yung nagde-deliver. Yung mga tinapay na nakasupot na, yung tig-size, nagpapagawa kasi yun ng bahay. Parang inuunti-unti niya. One time daw, nag-deliver sila dun tapos napansin nilang may parang barong-barong dun sa katabing bakuran. Mula dun may lumabas na magandang babae. Biniro nila na sa kanila na lang bumili ng materyales ng bahay pag magpapagawa. Iniwan nila yung number ng pwesto nila sa kanya. Mga ilang buwan, yun nga, tumawag yung babae. Hapon na nun. Dapat kinabukasan na sila magde-deliver pero nagpumilit si Ateng kaya gora sila. Buti na lang daw maganda. Pagdating nila madilim na. Kaya paspasan yung pagbaba ng mga simento. Yung driver, yun yung may-ari. Bumili ng yosi dun sa malapit sa tindahan. Tapos nakita niya dun yung suki nila. Nagkwentuhan tas parang biglang naalala yun. Pare, huwag kayong kakain dun. Uwi na kayo agad. Nung tinanong niya bakit, hindi sumagot pero kumuha ng kahoy tapos nagsulat sa lupa. Aswang. Kaya mabilis pa sa alas 4 na binilikan niya mga kasama niya. Nagpaalam na sila pati tubig hindi sila uminom. Paglabas sa lugar na yon, may matandang babae sa gilid ng daan. Tinigilan nila kasi akala nila makikisakay hanggang bayan. Pero nung sinabi ng matanda na patid sana siya dun sa pinagdeliveran nila, sibat na. Tapos hindi pa sila nakakalayo, nagsisigawan na yung mga kasama niya sa likod ng elf. Sumusunod daw yung matanda, ang bilis daw. College ako noon mangyari ito. Experience ng schoolmate ko, kumalat ito sa buong university. Nag-iisang compound sila ng mga kamag-anak niya. Yung pinsan niyang buntis, nagpapagawa ng bahay. Yung may bubong pa lang yung kwarto nila ng asawa niya. Si schoolmate, kasama nila sa bahay yung lolo niya. Mahilig daw makinig sa drama sa radyo yung lolo niya paggabi, kaya laging late matulog. Ilang araw bago mangyari yun, nasasabi ng lolo niya sa kanya na may mga dayong aso yung nandoon sa paligid nila. To be specific, dun sa poso kung saan malapit yung bahay ng pinsan niyang buntis. Nung gabing mangyari yon, mga alas 6 hindi na mapakali yung mga aso nila. Tahol ng tahol na kahit swine, tapos buhusan ng tubig ayaw magtigil. 9 na nang nahiga siya, 11 nung magising siya kasi nagkakagulo na. Tas narinig niya yung parang nagtutuklap ng yero. Baba siya. Yung lolo niya, kita niya kinuha yung tabak. Tas paglabas niya, yung iba pa niyang mga pinsan, mga tito, nasa labas nagsisigawan. Napabalik siya sa loob ng bahay nila. Nung makita niyang may asong malaki dun sa bubong ng pinsan niya. Aso mga besa, hindi tao. Tinutuklap yung yero. Sinigawan siya ng nanay niya na paandarin yung tricycle kasi dadalhin sa ospital yung pinsan niyang buntis kasi dinudugo. Humabol pa daw yung aso sa kanila. Tapos bigla na lang daw nawala nung nasa highway na sila. Nakakalungkot. Nakunan yung pinsan niya. Siyempre probinsya. Mawawala ba mga spellcaster? Ano pala mangkukulam? Marami yan dito sa amin, mga inggit. Oo, ang puno-tulo ng pangungulam ng isang tao, inggit. May kilala mangkukulam sa amin, dito mismo sa barangay namin. Bakit? Kasi kitang-kita yung altar niya sa bintana ng kwarto niya. Yung altar niya may kandila, pula, puti, itim. Tapos, yung pinakasentro ng ulo ng kambing na may pakulot na sungay. Madalas siya makita doon lalo pag gabi nagdarasal. Humahalik sa ulong yun. Kilala yung pamilya nila sa pangungulam. Takot ang mga muggles sa kanya kasi isang tingin niya lang sa iyo, makukulam ka na niya. Ang sabi-sabi pa, mambabarang yung tatay niya. Maraming mga muggle ang iwas sa kanya. Ultimong mama ko na dinaig si Glock 9. Pag nakikita daw siya nun, inuunahan niyang batiin. Ganun daw kasi, para hindi ka tablan, kailangan unahan mo siyang batiin ka. Marami ang may galit sa kanya kasi dinarayo siya ng mga taga-ibang bayan. Ultimong taga Manila para hingan ng tulong. Marami na rin yung nagtangkang pumatay sa kanya pero walang nagtagumpay. May mga nakakakita kasi sa pagkagat ng dilim sa dalawang maliliit na aso na animo walang balahibo na nakabantay sa may pinto ng bahay niya. May isang malaking paniki din ang nakadapo sa patay na puno sa tabi niya. Bantay niya raw yun. Undefeatable siya nun pero lahat may kahinaan. Yung anak niya nag-aaral sa isang sikat na universidad sa Maynila. Matalino yung anak niya, parang sabi nila running for Magna. Pero hindi natupad yun kasi may 3 atang grade sa finals.
Pinagyayabang niya na yung sa lugar namin. Sabi nila, musmus pa kasi ako nun eh. Kaya pahiya ng konti ng hindi nangyari. Sa galit niya, kinulam niya yung professor ng anak niya. Nakiusap yung pamilya ng professor na pagalingin na niya. Kahit yung anak na niyan, mismo nakikiusap na kasi alam ng anak niya na deserve niya yung tres pero hindi siya nakinig. Namatay yung professor. Hindi pa niya tinitigilan yung pamilya nun. Nilayasan na siya lahat-lahat ng anak niya pero tinuloy niya pa rin. Hanggang isang araw may dalawang lalaki yung nagtanong sa kanya ng direksyon habang nagwawali siya sa harap ng bakuran niya. Pagtalikod niya, tinadtad siya ng bala. Armalite, inubos yung isang magazine sa kanya. Kitang-kita ng mga kapitbahay, sumuko yung isa. Napag-alaman na kamag-anak siya ng professor, namatay yung mangkukulam. Isang magazine eh, hindi siya yung nasa kwento ni Matobato. Pero hindi rin nagtagal, namatay din yung sumuko, atake sa puso, sa banyo. Na-feature itong kwentong ito sa Soko, Scene of the Crime Operatives, Gas Abelgas, Handang Manigas. Pero matagal na, second year high school pa lang ako noon eh. 23 na ako ngayon. So yun, salamat sa ulitin. Mangangalap pa ako ng mga kwento sa bayan namin. Nag-enjoy po ba kayo? Subscribe, nag-upload po kami ng mahigit sa 3 videos sa loob ng 1 linggo. Salamat!